Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, umaabot sa 400 billion pesos ang halaga ng industriya ng bentahan ng bawal na gamot sa Pilipinas. At ang pangalawang pinipiling droga ng mga Pilipino, marijuana. Pero ilang grupo dito sa Pilipinas ang nagsusulong na gawing legal ang paggamit ng marijuana. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric? Jessica, gaya nga nung nabanggit mo, pumapangalawa itong marijuana sa drug of choice o yung pinipili ng mga gumagamit ng illegal na droga dito sa Pilipinas. Ito raw ang hindi matanggap ng mga pro-marijuana advocates na bansagang droga ang naturang halaman. At ayon sa kanila, panahon na raw para gawing legal ang paggamit ng marijuana. Sa kabila ng paalala ng aming team na huwag nang ipakita sa kamera ang kanyang mukha, mas pinili ni Mike hindi niya tunay na pangalan na humarap sa kamera kahit pa alam daw niyang sensitibo at labag sa batas ang paksa ng aming interview. Ayon kay Mike, kakaiba raw ang pakiramdam niya tuwing humihit-hit ng marijuana. Every time I smoke weed, gagawin ko lahat ng inventory, ng business namin. Talagang gusto ko, pulido. Uunahin ko yung family. 11 years kong tinikan. Yun lang ang naramdaman ko sa weed. Wala nang iba. And I so much love my wife every time I smoke. Kahibangan man daw sa paningin ng iba, pampakalma naman at iwas basag ulo raw ang epekto sa kanya ng halaman. Positive vibes, yun yung importante. Ewan ko kung maiintindihan ako ng normal people. Pag sinabi mo kasing positive, wala na kaming salitang bad, wala na kaming salitang pangit. Conversation, inaalis ng weed yun eh. Isa lang ang gusto mong gawin. One love, peace. So proven siya? Proven siya. Nagtataka lang talaga kami, bakit hindi siya pwede maging legal? California, Netherlands, Amsterdam. Noong Sabado, sabay-sabay na nag-demonstration march ang ilang libong pro-marijuana activists sa Mexico at ilang bahagi ng South America. Sa Argentina, hinihiling na payagan ang personal na pagtatanim ng marijuana sa kanilang mga bakuran. Nais naman ng mga tiga-Brazil na gawing legal ang recreational use ng nasabing droga. Dito sa Pilipinas, may ilang advocates na rin ng cannabis ang ginagamit ang social networking sites tulad ng Facebook para isulong ang pagsasaligal ng paggamit ng marijuana. Sa Facebook page na ito, makikita pa nga ang mga larawan ng tila isang lecture series sa tama at responsableng paggamit ng marijuana. Sinubukan ng GMA News na kunin ang pahayag ng gumawa ng page pero hindi pa ito sumasagot sa aming paanyaya. Gaya nila, paniwala ni Mike, gamot sa ilang karamdaman tulad ng hika, tuberculosis at maging kawalan ng ganang kumain ang marijuana. Pero ang Department of Health nanindigang masama sa kalusugan ang paggamit ng marijuana. May iba naman daw gamot na mas kaunti ang side effect. Ganito rin ang iginiit ng Philippine Drug Enforcement Agency. Marijuana is considered as a dangerous drugs. So if they're pushing for that, they would need amendment of the law. But then, meron namang ibang mga gamot na pwedeng gamitin na existing, na ginagamit naman ngayon, na nakakatulong naman at nakakagamot. Sa ilalim kasi ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, 6 na buwang rehabilitation ang ipapataw sa isang mapapatunayang gumagamit ng marijuana o anumang ipinagbabawal na gamot. Hanggang 6 na taong pagkakakulong naman at multang hanggang 200,000 pesos sa ikalawang offense. Habang buhay na pagkakakulong naman ang parusa sa mahuhuling may 500 gramo o higit pa ng marijuana. Ganon din sa mapapatunayang nagtatanim, nagbebenta o nagtatransport nito. Focus kami sa paghuli ng mga drug personalities involved in transportation, selling, distribution, cultivation. Sa demand side, nandun ang mga users. Although hindi kami yung main agency to deal with them, merong sinasad sa batas ang kanilang treatment and rehabilitation, and the main agencies concerned for this is the Department of Health and the Dangerous Drugs Board. Aminado ang PDEA, hindi madaling pigilan ang industriya ng marijuana. We have a long way to go. There are no other source of livelihood, alternative source of livelihood for the residents. So sila na yung dito sila, mas malaki yung nakukuha nila dito eh. They earn much more than cultivating yung mga usual na vegetables natin. Jessica, sa datos pa rin ng PDEA sa nakalipas na halos isang dekada ay 7.3 billion pesos na halaga ng mga marijuana ang nasabat ng mga otoridad. Ito rin ay nakuha sa halos 1,000 plantations o katumbas ng 10.3 na hektarya. Jessica. Okay, Cedric, napaka-controversial nitong isyong ito ha. Pero ano ba ang sinasabi kasi nilang mga sakit na pwedeng magamot ng marijuana?
Well, ang sinasabi nung isa na case study na nakausap natin, ito nga mga simpleng sa katulad ng hika at saka yung kawalan daw ng appetite, Jessica, o loss of appetite. Pero meron dun sa mga research na sinasabi nga nitong mga nakausap natin na case studies din, proven naman daw katulad ng mga tuberculosis at saka iba pang mga may mga karamdaman daw na medyo may kalaliman o kamalmaan, Jessica. Although sinasabi ng DOH, napaka-inconclusive pa rin daw ng research hanggang sa ngayon tungkol dito sa epekto ng marijuana. At sinasabi rin sa atin ng DOH, meron din naman daw mga harmful effects ito, lalong-lalo na sa pag-iisip, Jessica. Okay, kasi alam mo, may mga bagay talaga o mga halaman, no, katulad ng marijuana na on their own, okay, beneficial. Ang problema natin yung abuse Yes, Jessica, alam mo, aminado rin naman itong mga na-interview natin na gumagamit ng marijuana na anything naman daw talaga na sobra, talagang masama, kahit itong paggamit daw ng marijuana. At ang sinasabi ng DOH, ang hindi lang maganda talaga dito sa paggamit ng marijuana is unang inaatake nito is yung pag-iisip, yung utak. Meron siyang ingredient, ang inaatake niya is yung bahagi ng utak natin na very important sa pag-iisip natin, sa pagpo-focus at sa pagko-concentrate, at doon daw nanggagaling yung sinasabi nga na high kapag nakapag-marijuana, Jessica. Okay, kasi kung ngayong bawal, ina-abuse na yung halaman na yan, yung marijuana, paano pa kaya pagkagawing legal? Yes. Diba? Siguro kailangan pa rin ng karampatang mas mahigpit na regulasyon. Tama, Jessica. Yung mga nagpupush nitong legalization, Jessica, ay sinasabi nila, in fact, meron sila mga education drive o yung mga lecture series nga daw na ginagawa nila kung paano tamang gamitin itong marijuana. Yung nga hindi ka magiging abusive. Kasi meron sila, kumbaga, may mga dosage sila. Itong nakausap natin, si alias Mike nga, ang sinasabi niya, siya daw mga 2 puffs a day lang. Yun yung maximum na ginagawa niya. At ang sinasabi niya, so far, wala naman daw masamang epekto sa kanya. But then again, sabi ng DOH, talaga hindi pa rin proven na effective at maganda sa kalusugan itong marijuana, Jessica. Okay. Maraming salamat, Cedric Castillo.